May napanood po kaming interview ni VP Sara kahapon, Congressman. Sabi po niya, dapat daw po mag-usap-usap ang mga senador. Kasama si Senator De La Rosa at Estrada, si Jinggoy. Pag-uusapan daw po nila ang prioridad ng Senado at kung ano ang kanilang trabaho na naayos sa saligang batas. May choice po ba ang Senado kung magta-trial o hindi? Dapat po ba kasama sa usapan si Bato at si Jinggoy? Una, magkakaibang bagay yung mga binabanggit, no? I think yung dun sa usapin po ng binabanggit ng pangalawang Pangulo, dun sa problema sa Senado. Pero hindi ko malinaw naman ho yung mga sitwasyon at yung pong jurisprudence dito eh. No? Yung Avellino versus Cuenco, na pwede naman ho talaga magkaroon ng quorum doon sa 12. No? So, nirecognize na po ito ng Malacanang, nirecognize na rin po ito ng House of Representatives. In fact, kahit po yung bangko ng pong Senado, si Senate President pro tempore, Sherwin Gatchalian na po yung kinikilala. No? So, tingin ko tapos na po yung usapin na ito in terms of an operational question. No? So, malaya naman ho yung kabilang kampo na mag-raise po ng usapin na ito. But for example, for as far as yung pong House Prosecution Panel is concerned, yung pong grupo po ni Senate President Sherwin Gatchalian, yung pong haharapin po namin bilang tagapangasiwa nito pong Senate Impeachment Court. So malinaw na po yun si Senator Win Gatchalian, wala na pong ano talaga doon, kumbaga question. Talagang siya na po ang hinaharap po namin, siya rin po yung pinapadalan po namin ng mga correspondence, no? For example, yung pong pre-trial notice po niya, sa kanya ho kami sumasagot. Particularly yung pong kanyang clerk of court, no? Si Attorney Bantog. So, yung pong mga submissions next week para po doon sa pre-trial documents, isasubmit din po namin by Feb 15. Tapos siyempre yung pre-trial conference doon po sa clerk of court po na itinakda ni Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian, kami po haharap lahat. Kung meron ba silang ano dito, kumbaga meron silang choice kung matutuloy itong trial o hindi? Kasi parang may sinasabi itong kampo nila Senator Alan Peter Cayetano na parang ang mga congressman pa daw ang mukhang ayaw ng patas na trial dito kay Sara Duterte. Tingin ko hindi naman ho, kasi mahalaga po yung patas na trial para magkaroon po ng tamang paghusgay. Wala naman hong unfair trial ho na mag-result po ng fair judgment. So kailangan yung pagsimula po ng paglilitis ay nakabatay ho sa fairness, nakabatay sa hustisya. So hindi po totoo na gusto po ng prosecution panel nung po hindi patas na paglilitis. Kaya totoo naman ho, simple lang naman ho yun eh. Maglalatag lang naman ho ebidensya yung pong prosecution, maglalatag po ng ebidensya po yung depensa, maghuhusga po yung pong mga senator judges. Tingin ko naman po, hindi naman ho nagbabago yung mga personalidad na pinag-usapan ho natin. Pareho naman yung senator judges, pareho naman po yung sinasakdal, pareho din naman po yung cast ng pong prosecution panel, hindi ba? So, tingin ko, nagpalit man o hindi yung pong liderato ng Senado, dapat pareho lang po yung pong pagtuturing natin sa proseso po na ito. Congressman Terry, may tanong po ako kasi if ever lang po senaryo lang. If ever po, pwede po bang gawin nila ng mga eto pong Cayetano Black yung sa impeachment na po, pwede po ba hindi rin sila umattend katulad ng session, yung Indian hindi nila? Pwede po bang gawin nila yon? Sila akong bahala, pero ang magiging itsura if ever po nangyari yung gano'n, ano pong mga pwedeng possibilities? Ang mangyayari ho kasi magkakaroon ng quorum. Quorum naman yung question ho lagi. Yes. Diretso pa rin. So, ibig sabihin, wala naman yung bilang. Halimbawa, 10 lang naman ho sila sa kasalukuyan pwede ho magpakita. Yes. Ibig sabihin nun, hindi ho nila mabubuksan yung impeachment court nang sila lang. Kailangan ho ng miyembro ng bagong mayorya. Okay. So, pero kaya ho ng bagong mayorya nabuksan po yung impeachment court kasi natin dalaw sila eh. Yes. Diba? So, di ko naman ho, magtutuloy-tuloy po ito. Magpakita man sila o hindi. Yes. Quorum pa rin pala. Quorum mga lang.
RJ, di ba? Yes po mga kababayan. So kung nabasa po namin sa balita na gusto daw ng kampo ni Sara po na ma-dismiss ang impeachment complaint. Possible po kaya ito kung na kahit walang trial po? Hindi ho yun. Nakalagay lang ho doon sa constitution ho natin at sa mga rules, no? Either to acquit or to convict yung pong impeachable official, no? So, ibig sabihin, wala ko tayo pinag-uusapan na pwede yung ma-dismiss bago ho magkaroon ng trial, no? Yes So, po. tingin ko madi-dismiss po yung motion to dismiss. Ibabasura po ng mga senator judges po ito. Magtutuloy po talaga tayo sa trial. Magkakaroon po talaga ng presentation of evidence, yung pong prosecution at saka po yung depensa. So anong preparation nyo dito kung kasi kasama kayo dun sa House Prosecutor po? So anong preparation nyo dito kung? Naganda ko kami, meron ko kami mga mock trials na po. So lahat po ng mga witness list, lahat po ng mga documents, no, ipinipinal na po kasi yan po yung mga isusumite pagdating na po ng pre-trial proceedings, no. Yung dokumento po ng pre-trial, yung tinatawag po na pre-trial brief, kailangan po nakalista lahat yun No po. Lahat ng listahan ng witnesses, lahat po ng listahan ng documentary evidence, ibig sabihin yung mga kapapelan, no, na dapat po nga maipresenta sa korte, dapat nakalagay na po doon sa pre-trial brief po na isasubmit. Kung yung response po ni Sara Duterte dito sa yung paunang dito sa articles of impeachment, di ba po parang ad catelum ba tawag po doon, yung parang hindi po niya nasagot yung 4 na articles of impeachment eh. Ano po bang paliwanag doon? Hindi, ad cautelam yung una ho niyang sinabit sa House, no? Pero hindi naman niya binanggit yung ad cautelam, pero linilino sa kanya pong submission sa Senado. Pero ang pagtingin po ng Kongreso dito, ng House Prosecution Panel, wala na naman ho siya sinagot. Parang ganun din. So basically, kung ano ho yung sinabi niya doon po sa Kamara. House Proceedings, yung pa rin ho yung sinabi niya dito po sa Senate Proceedings. No? Ibig sabihin, Copy-paste. parang walang nangyaring malaking proseso Talaga. doon po sa Justice Committee hearings. No? So, antabayanan ho namin yung pong kanila pong submission sa pre-trial. Kasi doon lalabas kung talaga bang maglalatag sila ng ebidensya at mga witnesses o puro mga kwento-kwento na lang. Katulad po ng linagay nila doon sa answer sa House at yung answer po sa Senate. Kung Terry, may tanong po ako. Kasi ang dahil po nagtatanong sa mga live stream ko kung if ever kung pwede po sagutin, may mga private prosecutor po ba tayong kasama na bukod po sa prosecutor natin sa Kongreso? Meron po ba tayong mga private prosecutor? Dahil po kasi gustong makaalam nito eh. Marami pong mga volunteer lawyers, no? Pero ngayong araw po na ito, ang alam ko, meron na pong inilabas na ilang mga pangalan. No? Opo. So, bahagi po dyan si Attorney Lorna Kapunan at ilang pang mga private lawyers po na tumutulong po sa paghahanda para dito sa impeachment trial po natin. Naku, matindi. Attorney Lorne Kapunan kasi talagang isa sa mga kinikilala natin na isang dekalibring abogado, no? Kumeno. Sa RJ. Parang last year, parang muntikan na rin po siyang mag-appear nun no? Talagang kasama na rin po siya dun sa last year sana kung natuloy, no? Tama, isa doon siya sa mga katuwang nung nauna po nga impeachment team, no, na tumutulong po sa prosecution. So nagtutuloy-tuloy po yung kanya pong trabaho dito po sa bagay na ito. And mataas naman ho yung pagtitiwala ng prosecution team na magaganapan po niya at na iba pang private prosecutors yung pong kanilang gampanin sa bagay po na ito. Ready na pala. Oh.